Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin online via YouTube. Maaari po kayong mag-send ng inyong mga stories sa pamamagitan ng pagsisend via email sa papadudutstories@gmail.com. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalang Ariana. 23 years old, isang single mom. Iikot lang ang kwento sa huling pahina ng buhay ko ngayon na gusto ko nang kalimutan, Papa Dudut. Last year 2020 ay may nakilala ako, Papa Dudut, from my circle of friends sa isang networking company. Nakilala ko siya at itago natin siya sa pangalang Romualdo. Mabait, matipuno at nasa kanya ang gusto kong katangian ng isang lalaki. Hanggang sa nagkausap kami sa Facebook Messenger. Nagbigay ng motibo para magkita kami at dumating yung araw na yon na nagkita kami at may nangyari sa aming dalawa. Sa pangalawa naming pagkikita, Papa Dudut, ay nagdalawang isip ako na makipagkitang muli sa kanya. Dahil siya pala ay may anak na at asawa. Pero dahil at gusto niya at nagustuhan ko rin ay sinundo niya ako sa bahay at may nangyaring muli sa amin. Hindi kalaunan ay naging madalas na po ang pagkikita namin, Papa Dudut. Nagkapalagayan ng loob at napamahal na ako sa kanya. At alam kong napamahal na rin siya sa akin. Ngunit isang araw, Papa Dudut, ay may kinita ako, si Roy. Kinita ko si Roy kasi kailangan ko ng pera para sa dalawang anak ko na may sakit. Pero isang beses lang na may nangyari sa amin. At isang beses lang akong nakipagkita sa kanya. Pagkatapos noon ay blinako na rin si Roy. Nagpatuloy at napadalas pa ang pagkikita namin ni Romualdo. Kasi alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya at mahal na rin niya ako. Hanggang isang araw ay may senyales na akong naramdaman na ako ay nagdadalang tao na. Nagsusuka ako tuwing umaga, nagkikrave ng iba't ibang pagkain. Ngunit pumasok sa isip ko na kung mabuntis ulit ako, magagalit na naman ang mga magulang ko sa akin kasi dahil sa nakaraan ko, ang dalawang anak ko ay wala silang ama. Natakot ako, Papa Dudut, kaya sinubukan kong bumili ng pregnancy test. Kinabukasan nga, Papa Dudut, bumili ako ng PT upang malaman ko kung buntis nga ba ako o hindi. Yung isa sinubukan kong gawin ng gabi at dalawang guhit ang lumabas sa pregnancy test. Natakot ako, Papa Dudut, at parang guguho na ang aking mundo sa mga nalaman ko. Sinabi ko kay Romualdo ang nangyaring ito. Madali naman niya akong pinuntahan dito at sinundo, Papa Dudut, at noong magkasama kami ay inulit ko ang PT at ang lumabas ay positive muli ako. Hindi magkamayaw sa tuwa si Romualdo nang malaman niya na nabuntis ako. Sobrang tuwang-tuwa siya, Papa Dudut, at nangako siya sa akin na hindi niya ako pababayaan at ang magiging anak namin. Ngunit hindi rin matanggal sa isip niya at loob niya na baka malaman ito ng kanyang unang asawa, kaya nagdoble ingat pa rin siya. Eto na nga, Papa Dudut. Unang buwan ng aking pagbubuntis. Talagang hindi niya ako pinabayaan at mas lalo akong napamahal sa kanya. Nakakasama ko siya tuwing ako ay nagpapacheck up sa aking OB-GYN.
Papa Dudut, kay Romualdo ko naramdaman lahat ng gusto ko sa isang lalaki. Lahat ng katangian na gusto ko ay nasa kanya na. Sobrang mahal na mahal ko na siya. Ika-4 na buwan ng aking pagbubuntis noon. Birthday ko, Papa Dudut, niregaluhan niya ako ng cellphone at gamit ko pa sa ngayon yon. Alam ko, Papa Dudut, na napamahal na rin siya sa akin at lahat ng effort niya ay sobrang na-appreciate ko. Sa gitna ng aming pagsasama, meron ding dumating sa amin na parang isusuko ko na ang relasyon namin kasi baka mahuli kami ng asawa niya. Meron din kaming pag-aaway minsan pero mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Marso nitong taon, Papa Dudut, nang manganak ako sa aming anak ni Romualdo. Sinamahan niya ako sa ospital kasama ang aking ina. Nakipagtao at nakiusap pa siya sa aking inay at sinabing, "Ma, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po sila pababayaan." Nang marinig ko yon na sinabi sa akin ng aking inay ay sobrang tuwang-tuwa ako at mas lalo ko siyang minahal. 11:51 nang pinanganak ko ang anak naming lalaki ni Romualdo. At sobrang tuwang-tuwa siya kasi siya lang ang anak niyang lalaki. May dala pa siyang bulaklak at cake sa aming anak. Siya lahat ang nagbayad sa lahat ng hospital bills at talaga namang hindi niya kami pinabayaan. Sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay hindi ako magkamayaw sa tuwa dahil naranasan ko ito sa piling niya. Papa Dudut, nakauwi naman kami sa bahay pagkatapos ng 3 araw sa ospital. Naging responsableng ama si Romualdo, Papa Dudut. Sinasamahan kami ng anak ko tuwing nagpapacheck up kami sa pedya ng anak ko at nagbibigay siya ng sustento sa amin. Maala fairy tale ang nararamdaman kong ito, Papa Dudut. Akala ko eto na ang happy ending para sa aming dalawa. Hanggang sa 3 buwan na ang anak namin ni Romualdo, Papa Dudut, nang magplano siya na kumuha ng health insurance. Sa pagkuha niya ng insurance, Papa Dudut, ay may mga requirements pala siya na dapat gawin na magpa-test or general check-up. Sa madaling salita ay pinagawa niya lahat ng test na kinakailangan. Ngunit nalaman niya na siya ay may diferensya sa puso, Papa Dudut. Heart enlargement daw. Nang sinabi niya sa akin ito, Papa Dudut, ay naiyak ako at sobrang nag-worry para sa kanya. Niyakap ko na lamang siya, Papa Dudut. Lumipas ang 1 linggo, sinundo ulit kami ng anak ko ni Romualdo, Papa Dudut, at sinabi niya na kailangan naming gawin ang DNA test. Ako siya ang anak namin. Kapag napatunayan sa DNA test na anak namin siya, ay pwedeng gawing beneficiary ang anak namin. Pumayag ako na gawin ang DNA test, Papa Dudut, ayon na rin sa kanyang pagkukumbinsi. Kinuhanan kami ng DNA samples gamit ang buccal swabbing. Lumipas pa ang 1 linggo, Papa Dudut, si Romualdo ay tumawag at sinabing susunduin kita dyan at mag-usap tayo ng harapan, na para bang gulo o may problemang dinadala. Sa madaling salita, Papa Dudut, ay pumayag ako na sunduin niya ako at nag-usap nga kami ng masinsinan. Pagbungad niya sa akin nang sumakay ako sa kanyang sasakyan ay, "Wala ka bang aaminin sa akin agad?" ang sinabi niya. Napabuntong hininga ako, Papa Dudut, at naisip ko ng oras na yon na baka ganito ang mangyayari dahil sa nagawa kong pakikipagtalik noon kay Roy ng 1 beses. Sumagot ako sa kanya, Papa Dudut, Wala akong aaminin sa iyo, Romualdo." Ano ba talaga ang problema? Hindi muna siya sumagot, Papa Dudut, at nagyosi siya at inabutan din niya ako ng yosi at nagsalita na siya. "Niloko ba kita? Pinabayaan ba kita? Alam mo, Ariana, sobrang minahal kita." Malumanay niyang sinabi sa akin. Naiyak na ako ng oras na yon, Papa Dudut, at hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Umiiyak siyang inabot sa akin ng isang brown envelope, Papa Dudut, at sinasabing, "Eto ang problema, Ariana, at basahin mo." Kinabahan na ako, Papa Dudut, habang binuksan ko ito at nakita ko ang isang DNA result. Hindi nagmamatch ang DNA nila ng anak ko, Papa Dudut.
Napaiyak na lamang ako habang sinasabi niya sa akin ang lahat ng yon. Bakit siya raw, bakit sinira ko daw ang buhay niya at bakit ko raw siya sinaktan. At sinabi pa niya na muntik na raw siyang mamatay sa aksidente dahil sa nalaman niyang hindi siya ang ama ng anak ko. Gumuho ang mundo ko, Papa Dudut, at sobrang napaiyak na lamang ako ng oras na yon na halos gusto ko na lang mawala. Hindi ko maatim na makita ko siyang umiiyak, Papa Dudut. Wala naman sa intensyon ko na saktan at sirain ang buhay ni Romualdo. Akala ko siya talaga ang ama ng aking anak. Kasi isang beses lang na nangyari sa amin ang pakikipagtalik ni Roy. Inakala ko na si Romualdo ang ama ng anak ko kasi siya ang nakakasama kong madalas, Papa Dudut, at nakakasiping. Habang nakikita kong humahagulhol sa iyak si Romualdo, sinubukan ko ding bumaba ng sasakyan. Hindi ko kasi maatim na makita siyang umiiyak sa nagawa kong kasalanan sa kanya, pero pinigilan niya ako, Papa Dudut. Sabay ng mahigpit na yakap habang umiiyak siya ay sinabing, ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Tumayo ka sa iyong pagkakadapa at hinalikan pa niya ako sa pisngi at sinabing pinapatawad na kita. Sobrang iya konsensya sakit ang naramdaman ko ng mga oras na yon. At niyakap na rin niya ako ng mahigpit at sinabing sorry sa lahat at sorry sa lahat ng problemang binigay ko sa iyo. Patawarin mo ako, sobrang mahal kita. Nang binitawan na niya ako sa mahigpit niyang yakap, Papa Dudut, ay mabilis akong bumaba ng sasakyan at naglakad paalis palayo kay Romualdo. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Papa Dudut. Ngayon ay hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa dahil wala akong trabaho. Hindi na rin nagbibigay si Romualdo sa nalaman niya at nawala na rin ang aming komunikasyon. Papa Dudut, hindi ko na alam kung paano ako magsisimula sa ngayon. Pero ipapangako ko na lamang sa sarili ko na hindi ko pababayaan ang aking mga anak. Mamahalin ko sila hanggat nabubuhay ako. Sobrang masalimuot ang aking buhay, Papa Dudut, at sana'y mapatawad ako ng nasa itaas. Nakasakit po ako ng isang taong wala namang masamang intensyon sa akin. Isang taong nagparamdam sa akin ng pagmamahal, yon ang hindi ko maatim, Papa Dudut. Mensahe ko na lang kay Romualdo, kung nasaan ka man ngayon, sana totoong kapatawaran ang iginawad mo sa akin. Sobrang pinagsisihan ko ang mga nagawa ko sa iyo. Hindi ko intensyon na saktan ka at mabubura man ang mga litrato, pero hindi ang memories na nakasama kita. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa akin. Salamat sa mahigit 1 taon pagsasama natin. Sobrang minahal kita. Sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi na mabilang ang mga luhang pumatak sa aking mga mata sa nagawa kong ito. Sobrang pinagsisihan ko na ang lahat. Sinisisi ko ang sarili ko, napakawalang kwenta kong tao. Sana dumating na ang araw na mapatawad ko naman ang aking sarili. Lubos na gumagalang, Ariana.